Sian's perspective. Habang nililibot kami ni Alice, nakita kong van ang ginamit ng aking ina at ni Hailey. Kaya naman naisipan kong sundan to para tulungan sila sa pagbuhat ng mga pinamili nila. Nang huminto ang van sa ranch house ay agad nang bumaba ang driver para ilabas sa napakaraming nakakarton at malalaking plastic bags mula na sasakyan. Sian, help me! Tawag sa akin ng aking ina na mapansin ako. Tinali ko muna sa may tabi si Alice para lapitan sila. Here, help me carry this for me. She handed me a lot of paper bags and I rolled my eyes. You went shopping? I thought you... Magmong pangunahan. Yes, we went shopping pero namalengke pa rin naman kami. Sabi niya at isa-isang pinilabas sa driver namin ang mga kahon at pinatawag niyang tatlo, sina Ate Rowena, Ate Cora at Ate Edna para ipasa sa lahat ng mga binili nila at itabi ang para sa mga trabahador. Madam, si Hailey po. Biglang tanong ni Ate Edna kay Mama at doon ko lang din napagtanto na hindi ko nga rin para napansin ang aking magaling na asawa na lumabas mula sa van. Napasilip ako sa loob ng van at di nagpapahalata at wala ako nakitang Hailey sa loob kaya naman agad kong iniikot ang mata ko sa aking ina. She stared at Ate Edna who just asked where Hailey is. Tumahimik ito sandali at saka ngumiti. Ipiniliwanag niyang naiwan si Hailey para bumili ng nakalimutan nilang bilhin. Tinanong niya pa ang driver just to convince them that Hailey was left behind to buy something. Tumango lang ang driver pero mukhang hindi pa din ayos ang relasyon ng mukha ni Ate Edna. Gayun din ang dalawang katulong na malapit sa aking asawa. Napansin ko puro naman ngiti ang aking ina na tila may magandang nangyari. Gusto ko man siyang tanong, hindi ko na lamang ginawa. Besides, I don't care about my wife at kung ano mang kinatutuwa ng aking ina. I just helped them and went back to Alice. Dinner is up, pinatawag na ako ng aking ina. Pagkapunta ko ng ranch house, bigla ako sinalubong ni Ate Cora sa may labas ng ranch house bago pa man ako pumasok. Tila may gusto itong sabihin sa akin na kuminto siya sa harapan ko pero mukhang hindi masabi. Napansin ko rin panay ang pisil niya sa isa niyang kamay habang nakayuko at nagtataka ako at nagtaas ng kilay dahil mukhang natataranta siya o may malalim na iniisip na gusto niyang itanong sa akin. I just sighed and observed her for a long time bago ko pa napagpa siyang tanongin siya. What is it? Tanong ko kay Ate Cora. May problema po ba, Ate Cora? Malamig kong tanong. Tinaas niya ang kanyang ulo at nagsalubong aming mga mata. Mukha nag-aalala siya nang titigan ko ang kanyang mga mata. Napaisip ako kung ano ba ang posibleng problema pero wala akong maisip na dahilan. What is it? Muli kong tanong at pinisil niyang muli ang kanyang kamay. Sir, gabi na po kasi pero hindi pa rin po bumabalik si Hailey. Malungkot at nag-aalala nitong sagot sa akin. Hearing her questions made me worried for nothing. I just sighed and answered. As if I care, Ate Cora. Mabuti pa nga huwag siyang bumalik. Baka naisipan niya nang umalis. I said and walked past her but she unexpectedly grabbed my hands that I stared at her in horror. Sir, baka po kasi na paano po siya po yung nagpapalakas pa. Napakalakas po ng ulan kanina. Naiiyak na sabi nito at naiirita ako na makitang nag-aalala sila sa babaeng yon na wala namang ibinigay sa akin kundi sakit ng ulo. And I just could not understand her kung bakit niya sa akin sinasabi. Peace, Ate Cora. She's a grown-up woman. She's not a kid anymore. Kaya niya ng sarili niya. I exclaimed. Pero sir, enough. I cut her off. I don't want to talk about that woman, understand? I added at saka pumasok sa loob. Pagkapasok ko ay nakanda ng pagkain sa lamesa. Sina Ate Rowena nagluto dahil wala nga si Hailey. Umalis na ang tatlo at naiwan kaming dalawa ni Mama dito sa kusina. Tayong kaming dalawa lang ang magkaharap dahil siguradong kumakain din ng mga katulong sa maid's kitchen. Habang kumakain, mukhang masaya ang aking ina. Simula nang dumating sila ay napansin ko na ang kakaibang mga ngiti niya. You look so happy today, Mom. Titig ko sa kanya. Reading her mind and she lifted her eyes at me and smiled beautifully. Well, finally, I get rid of her. She answered confidently as she chewed her food and smiled at me. Nagulat naman ako sa isinagot niya. At bigla akong kinabahan dahil baka may kung anong masamang ginawa si Mama sa babaeng iyon. What did you do to her? Do not tell me you hurt her. Agad kong nagtanong at nanlaki ang mga mata niya sa akin. Binaba sa plato niyang hawak niyang kutsara at tinidor and glared at me like crazy. What did you just ask? Are you trying to say kung pinapatay ko na ba ang babaeng iyon? Ganyan ba kadumi ang isip mo sa akin? Ako na ina mo? Sian, I know that I hate that girl, but I'm not that horrible to kill a person. Nanginginig niyang sagot at halos mapatayo pa siya sa galit.
I'm sorry mom, it's not like that pero akala ko ba may binili lang siya? Pero bakit hanggang ngayon wala pa rin siya dito? Tanong ko. I don't know. Maybe she got lost and I don't care. Mas mabuti nga yun para hindi na siya bumalik. Sabi niya pero hindi magaling magsinungaling si mom. Halatang halata na may kaba sa tunog ng boses niya. Takot na mabiso siya kaya naman napabuntong hininga ko ng malalim sa tinanong ko siya. Mom please, just tell me what happened. You're not a good liar, sabi ko. And she finally gave up. Fine, I left her behind. PC yan, hindi ka ba masaya? Nasa wakas, wala na dito ang squatter mong asawa? Just forget about her and eat. She responded. To be honest, I felt the same. Mas mabuti ngang mawala na siya. Siguro nga hindi na dapat siya namin pinag-uusapan. Wherever she is right now, hindi ko na dapat ipinag-aalala. Hindi ko na kinibiw pa si mom and just eat comfortably. Hanggang sa matapos kaming kumain, di na namin siya pinag-usapan pa. Isang oras pagkatapos namin kumain, nagtungo na ako sa kwarto. Kaso nakalimutan ko palang cellphone ko sa may sala. Nang balikan ko ito, may narinig akong nag-uusap at yun ay sa maid's room. Di ko alam pero mukhang narinig ko ang pangalan ni Hailey. I thought that she came back kaya naman agad akong pumunta doon just to find out that they were talking about Hailey. Lahat sila ay nag-aalala sa kung nasa na nga ba siya. Grabe, paano naaatim ni Sir Sian at Madam na kumain na parang walang nangyayari? Hindi pa rin bumabalik si Hailey pero parang wala lang sa kanila. Dinig kong sabi na isa sa kanila. And honestly, it hit me in the heart. Lalo pa nang marinig kong sabihin nilang wala kaming mga puso. They may be right, pero hindi ko na sila pinansin pa at tumalis na pabalik sa kwarto. It is already 11:05 p.m. pero hindi pa rin ako makatulog. I am thinking about Hailey. Hindi ko alam kung bakit iniisip ko siya but I really hate it. Sinubukan kong matulog pero kahit anong ikot ko, hindi ko magawang hanapin ang antok ko. Nakaupo agad ako sa higaan ko and cursed. Damn it, Hailey. I whispered and grabbed my jacket. Kanina pa ako nagda-drive dito sa may market, checking kung nasa paligid pa si Hailey. I knew that it's impossible for him to stay here in the market, pero wala akong choice kundi ang subukan pa ring hanapin siya. Hindi ko alam kung bumalik pa siya sa Manila but I bet she is not dahil wala naman yung pera. I could not believe na kayang gawin ni mom ito, pero I could not believe myself as well na nakaramdam ako na ginusto ko rin yun. Nasaan ka na ba? I whispered. Nakailang ikot na ako dito sa may market pero hindi ko talaga siya mahanap kaya naman nagpa siya na ako umuwi at tanongin si mama kung saan niya ba huling iniwan si Hailey at kung may binigay ba siyang pera para sa kanya. Pero habang nagmamaneho ako pabalik napansin ko ang dalawang lalaki na may pinagtitripan na babae. Nakatalikod ang babae pero nang mapansin ko ang damit niya ay nanlaki ang mga mata ko. Agad kong iniikot ang kotse para lapitan sila. Pagkababa, kumulo ang dugo ko na makitang punit na ang damit ni Hailey at halos lumantad na ang dibdib ko. I clenched my fist and walked near to the two men. Inila ko ang isa sa braso nito and threw him a hard punch na halos matumba ito sa sahig. Susuntokin ko pa sana siya nang biglang may tumulak at sumuntok sa akin mula sa likuran. Ang kasama niya. Natumba ako agad naman tong pumatong sa akin at saka ako pinagbubugbog. Sinubukan kong dumepensa pero mas lalo ako nahirapan nang dalawa na silang bumubugbog sa akin. Sinipa pa ako ng isa pero nagawa kong hilahin ng isa niyang paa at agad ko siyang sinuntok. But I am in disadvantage dahil may kasama siya. It's hard to knock them out both at once. Damn it! I hissed and tried to fight them both pero bigla, hinampas ng bato ni Hailey ang isa na halos matumba ito at nawalan ng malay. She is shaking the moment she saw blood coming from the man's head. Nagalit naman ang kasama ng lalaki. Sinampal si Hailey at nang susuntokin niya na si Hailey, agad kong hinawakan ng kamay niya. Sinuntok ng ilang beses hanggang sa hindi na siya makatayo at makalaban. Tumayo ako at nalingon si Hailey. I scanned her from head to toe and she looked terrible. Punit ang shirt niya at napakagulo ng buhok niya. Nanginginig pa rin siya kaya naman agad kong hinabad ang jacket ko at saka ito binalot sa kanya at doon ko napagtantong basang-basa ang damit niya. Marahil ay dahil sa ulan kanina. Nang isakay ko siya sa kotse, hindi ito umimik. Mukhang na-trauma siya. Pinagbastan ko siya sa may salamin pero tulala lamang siya. Ewan ko ba? I was expecting her to cry and sob pero mukhang napakalalim ang iniisip niya. Gusto ko siyang kausapin pero hindi ko alam kung paano sisimulan. Lalo pat hindi sana ito mangyayari kapag hindi siya iniwan ni mama. I felt ashamed about everything so I chose to keep silent and just drive home.
Pagkaparada ko'y agad kong pinagbuksan si Hailey ng pintuan. Tumingin lang siya sa akin at saka bumaba. Di niya ako pinansin pero na maglalakad na to paalis ay agad naman siyang natumba. Mabuti na lamang nasalo ko siya. Hailey? Sabi ko pero hindi to sumasagot. Nawalan siya ng malay and I had no choice but to carry her in my arms. Pagpasok ko nakita ko si Mom. Finally, you came. Nakita ko lumabas ka, di kita makontak dahil napahinto siya na makita kami at agad sinigawan ng mga maids. Maya-maya'y lumabas ang tatlo at gulat na kaming naglapitan. Ano nangyari? Hailey? Sabi nilang tatlo at maluluhang hinawakan si Hailey. Please open her room and prepare some clothes. Basa siya. Sabi ko at agad namang sumunod ang tatlo. Binuhat ko siya pataas ng kwarto niya. Inihiga ko siya sa kama at sinabi kina Ate Edna na bihisan mo na siya at lumabas na muna ako. At doon ko nakasalubong si Mama. What happened? Look at your face. Sabi niya at saka hinapos sa mukha ko at sabay dagdag. Hindi mo na sana siya binalikan. Hinayaan mo na sana ang babaeng iyon. Hindi sana nagkaganito ang mukha mo. Look at those blood in your face. Sabi niya na ikinagalit ko. Nilis ko ang kamay niya sa mukha ko and glared at her mom. How can you say that? You are the reason kaya nangyayari to. I yelled. What? All I did is to remove her in our lives. Hindi ka ba masaya? Galit naman niyang paliwanag. I admit, I want her to be gone, but not like this. Munti ka na siyang ma-rape ng dalawang lalaki, and she could have killed by them after raping her. Do you even thought of that? If Dad finds out about this, hindi ko alam po pwedeng mangyari. Mom, she's still a woman. She is in danger in times like this. I exclaimed and she did not say anything but walked away and sighed. Stress na ako sa dami ng sunod-sunod na nangyayari sa buhay ko. Sir, nabihisa na po namin si Hailey at baka nilalagnat po siya dahil po napakainit niya. Sabi ni Ate Edna at tumango naman ako. Go have some rest. Ako nang bahala sa kanya. Bilin ko at tumango naman silang tatlo. Pumasok ako sa kwarto ni Hailey at wala pa rin itong malay. Inawakan ko noon niya at mainit nga siya. Pinagbastan ko ang mukha niya at namumula pa rin ang pisngi niya. Palagay ko hindi lang siya isang beses na sinampal. Sinampal pa ata siya bago ko pa man sila nakita. May sugat din siya sa may bandang kaliwa ng daig niya. Nakaramdam ako ng awa at hindi ko maiwasan na mag-guilty. I should have looked for her earlier. Nanatili lang ako sa tabi niya. Actually, hindi ako makaalis dahil sa sobrang guilt ko. Iniintay ko siyang magising para makausap at ilang minuto lamang nagising din siya. Hailey? Mahinang sambit ko at agad siyang napatayo nang makita niya ako. Wag po! Sigaw niya at takip sa dibdib niya. Nakaramdam ako ng takot sa naging reaksyon niya. Naaawa ko dahil mukhang na-trauma siya at feeling niya ako yung mga taong nanakit sa kanya. Hailey, it's me, si Yan. Paglapit ko sa kanya pero agad tong tumakbo at tinila ko agad siya tinawakan sa mga braso niya, making her to ever contact with me. Hailey, wake up, it's me. I shook her shoulders and she stared at me and she realized she is inside her room. Bigla na lamang siyang umiyak at tinilis ang kamay ko sa kanya. Bitawan mo ko, she exclaimed. Hailey, let's talk about what happened. I am sorry for what my mother did. Sabi ko but she faced me and glared at me. Sorry? Nanlilisik ang mga mata niya. Walang magagawa ang sorry mo dahil sinira ninyong lahat ang buhay ko. Sabi niya. Hailey, please. I said but she sobbed that shattered my heart into pieces in too much guilt. Sinira niyong buhay ko. Hindi ko naman ginustong mapunta dito but your father threatened me. Biktima din ako but you treated me like garbage na parang kasalanan ko pa na nagpakasal ako sa'yo. When in the first place I never wanted this marriage. But I cannot risk my father's life. Biktima din ako pero nasa akin lahat ng sisi. Siyan, so don't tell me you're sorry because you never felt sorry. Dahil kahit kitang-kita mo nang nasasaktan ako, nagbubulag-bulagan ka. Hindi. Manhid ka lang talaga. And you keep blaming me for everything. Oo, ayaw mo sa akin. Halata naman. Pero mas lalong ayoko sa'yo. Pero pinambayad ako ng gago kong amain sa tatay mo. At ako naman si tanga pumayag pakasalan ka. Dahil ayoko may masamang mangyari sa tatay ko. Kahit pa nga pinagbenta niya na ako. She cried at halos madurog ang puso ko sa narinig ko. What are you talking about? I asked in surprise. I was taken aback and my heart sank. Bigla naman itong napaluhod at humagulhol sa iyak habang ako'y halos manigas na sa kinatatayuan ko. Matapos niyang sabihin lahat ng yon. Hailey is crying in the middle of the night, sobbing in her room. Lumabas naman ako at nagtungo ko agad sa kotse.
I was about to start the engine when my mom knocked on the window. Binaba akong salamin at tumingin sa aking ina. "Where are you going?" she asked, and I just stared at her face. "I have to go, Mom." I just responded to her question, and she asked me to tell her where am I going, but I refused to answer and drove the car immediately. 2 oras na akong bumabiyahe pabalik ng mainland. I contacted Dino, who was in charge for the private ferry my father had. Now we had to leave. Alam kong oras na pero I have to go to Manila as fast as possible. Hindi nakakayanin ng isip ko na hindi malaman ang totoo. It took us a lot of hours to get there, and when we reached Manila, hindi na ako nagdalawang isip pa na puntahan ng stepdad niya. He is the one in the picture, kaya't sigurado ako na siya iyon. Nag-aayos siya sa labas ng bahay nila at agad ko naman tong nilapitan. Hindi ko alam pero habang palapit ako'y kumukulo ng dugo ko sa kanya. "Sir Ariel Perez, tama po ba?" Sabi ko at bigla naman tong tumalikod para tumingin sa akin. Nagtataka siyang umiti sa akin at tinanong ako kung anong kailangan ko. I took a deep breath and sharpened my eyes at him. "I am Cian Wade, son of Charlie Wade and the one who married your stepdaughter." Matigas kong sagot at nanlalaki ang mga mata niya matapos kong sabihin iyon. "Ikaw ang anak ni Charlie? Kamusta ang anak ko?" Tanong niya at hindi ko inaasahan. I chuckled in a sarcastic way. "Tinatanong mo pa ako kung kamusta ang anak mo matapos mo siyang ipambayad sa utang mo?" I said out loud. At mas lalo pang nanlaki ang mga mata niya. Hindi siya nagsalita at tinalikuran ako. "May gagawin pa ako," sabi nito at hindi ako makapaniwala na ganon-ganon na lamang para sa kanyang lahat. Sa naging reaksyon nila, tila natulog ang puso ko. Kung ganon, totoo nga. I clenched my jaw and fist and he just kept saying he has to do something. "Bakit mo ginawa yon?" Tanong ko and he was taken aback and faced me again. "Umalis ka na," sabi niya. "You haven't answered my question yet. Bakit mo siya ipinambayad?" Sigaw ko at di siya makapaniwala. Nasinigawan ko siya. At tila nainis yata siya dahil tumaas na rin ang tono ng boses niya. "Huwag mo akong sisigawan dahil wala kang alam," sabi niya at bigla na lamang siyang ngumisi. "Tsaka ayaw mo ba yon? Nagkaroon ka ng isang maganda at sexing asawa. At isa pa, ano bang pakialam mo? Hindi ka naman tunay na anak ng babaeng yon." He added and my eyes turned black to hear those words, so I punched him on the face and glared at him. Gigil na gigil ako sa kanya dahil hindi ako makapaniwala. He could not fight back dahil may edad na rin siya, but I did not care. I still punched him hanggang sa matauhan ako. Nakaiga siya sa sahig at tumayo na ako. "Napaka walang kwenta mong ama. You don't deserve her," sabi ko at saka umalis na ako pero bigla niyang niyakapan pa ako. "Parang awa mo na. Alagaan mo si Hailey." Pagmamakaawa niya and he disgusted me a lot even more. Sinipa akong kamay niya palayo sa paa ko at naginginig ang boses ko sa sobrang galit. "Wala kang karapatang sabihin yan. Kahit na magsisi ka pa ngayon, huli na ang lahat. You are a monster," sabi ko at saka siya iniwan. Matapos lahat ng nangyari, nagpunta ako sa kumpanya ni Dad kung nasaan si Leon and he got surprised to see me. "Sian, anong ginagawa mo dito? At anong nangyari sa mukha mo?" Tanong nito sa akin at saka ko lang naalala na may mga pasapa pala ako sa mukha matapos ako makapagsuntukan sa mga halimaw na mga lalaking iyon. "Just do your business. Nasaan si Enzo?" tanong ko. "Why are you looking for him?" tanong niya and he's getting in my nerves. "Huwag ka nang nagtatanong, Leon. Just do your fucking business." Sigaw ko and he suddenly lost control and shouted at me. "Huwag mo akong sigawan, Sian, dahil hindi ko alam kung ano magagawa ko sa'yo kapag hindi ako nakapagpigil pa." He gritted his teeth but I have no time to fight with him, so I just walked past him saying, "Not right now, Leon," sabi ko at pinatawag si Enzo, the one who is in charge sa helicopter ni Papa.